isa na namang loan app yung sisilipin natin. So, yung loan app ay si Instant Loan na madadownload po sa Google Play Store. Hindi na siya bago or baka nagpalit lang to ng pangalan because it looks like ang dami na nag-download dito at ang dami pa nagbigay ng mataas na rating sa loan app na to. Pero huwag kayo kaagad maniwala dyan. Panoorin nyo muna yung video na to, huwag nyo munang i-download at silipin kung okay siya, okay ba siya talaga or hindi. So, keep watching. It's Ate Red here, yung original na Utang Queen, guys. So, dito sa channel, sinisilip po natin iba't ibang mga loan app. Although, mas masarap na talagang legit na mga loan apps yung tinatopic natin. Pero, from time to time, dapat sinisilip din natin itong mga loan apps para kayo may heads up kung okay ba sila o hindi. Kaya huwag nyo munang i-download yung loan app na to kahit na mayroon po siyang mataas na rating, ha. And shoutout nga pala dito kay Ana1994. Sabi niya, pa-review Ate Red ng Instant Loan app. Thank you so much for trusting. So, ayun guys, dinownload ko yung loan app na to sa Google Play Store. Klarong-klaro, under po siya kay Micro.Lending. Pero nakakapagtataka kasi chinek ko yung mga screenshots niya, iba't ibang mga loan app yung lumalabas. Ewan ko kung this is just an error on their part sa developer sa paggawa ng listing dun sa Google Play Store or talagang may something fishy talaga sa loan app na to. Anyway, super easy review daw, super high pass rate, and multiple quotas available. Huwag kayo kaagad maniwala dyan, ha. 4.0 stars daw. At meron pang natutuwa. Pero ito tayo sa SEC na website dun sa list of recorded online lending platforms, which by the way, kaka-update lang nung August 30, 2024. Andun nga si Micro.Lending, pero bakit dun sa list ng kanyang mga platforms, hindi po nakalista dun si Instant Loan app. Dapat parang ano na yan para sa atin, ha. Pero nasa inyo pa rin kasi kung gusto nyo magpatuloy o hindi. Pero mas mabuti, panoorin nyo na ang video na to. Instant Loan Online Easy Loan. O baka naman easy sakit sa ulo kaagad to. Parang naka-template po kasi yung mga sinasabi nyo sa Google Play Store. No ba yan? After ko siya ma-download, bumungad po kaagad yung kanyang permission statement na andun po, klaro-klaro, sinasabi niya sisilip daw siya sa app list, device, SMS, logs, phone number, camera, picture, and for ano daw yan, assessment and prevention of fraud. Take note kasi guys, na pag naglalogin tayo sa app, nag-a-agree po tayo doon. Pag-click mo ng confirm, may lumabas pa, read your SMS, messages, and call logs pa. O, ayan, read your SMS. O, zero siya. So, syempre, magko-confirm ka dyan. Dapat mag-ingat po tayo. Maglalagay ka ng phone number, at saka yung OTP, at I have read and agree, mga ganon. And i-click mo yung sign in. Na ito lumabas yung mga sinasabi yung mga fast approval daw, as little as 5 minutes, blah, blah, blah. Mataas daw na loan term. Pero syempre, di ba guys, pag bago, first timer, huwag kayo agad mag-expect too much. And i-click mo yung apply at hihingin nyo yung mga address, residence, postal code, yung mga the usual information, and then work information na kahit nasabihin mo self-employed ka or student, hihingin niya pa rin yung mga company phone number. And then, hihingi po siya ng 3 contact reference, at least 3 lang. Meron siyang question kung i-allow mo ba yung lahat. Hindi ko lang nakuna ng screenshot, i-allow mo ba yung lahat ng yung access sa lahat ng contacts mo or isa lang. Sabi ko isa lang, pero bakit parang nasisilip pa rin niya yung 2 na nilagay sa contact reference? Yung mga IDs na tinatanggap niya is UMID, National ID, SSS, TIN, mga ganun. Passport, driver license, driving license, postal ID, voter ID, and health card. Pipili ka doon, pipicturean mo siya. Just make sure na tama po yung na-capture niyang information. Pero guys, question is, bibigay mo ba yung information mo sa loan app na hindi naman para klaro kung anong mapapala mo dito? Lumabas instant loan daw. And may range pa siya, 50 to 40. Mukha siyang familiar, guys. Check nyo nga yung link sa description box para ma-visit nyo yung link ng video na parang kamukha niya. Sinasabi niyang reference interest daw. Reference? Ano ba yun? 0.80. 0.80 what? 0.80 ng buong loan mo or 0.80 per day? Ano ba? And term is 180 to 360 days. But guys, don't bother. 7 days pa rin yun. Ito pa yung nakakapagtataka at parang hindi consistent sa kanya. Kasi buti naman, hindi naman siya auto-send. Naglagay pala ako ng GrabPay ko doon, ha, para malalaman ko kaagad kung saan galing pag may pumasok man na pera. Buti na lang at wala. Noon sa next page, may pa-breakdown pa siya ng offer niya. Pero huwag kayong maniwala doon. Sinasabi niya 180 days sa taas. Sabi niya, payment amount daw is 10,999. Yung service fee niya, ibabawas niya is 9 pesos lang daw kasi yung loan is 11,000 pesos. At yung interest is 1,584.
for. Unfortunately, it is too good to be true. Huwag nyo munang i-apply agad kasi pag click nyo ng arrow, ng triangle na yan, doon nyo makikita na too good to be true talaga siya, guys. Ganito, tapos ito yung mapupunta sa principal, ito yung mapupunta sa interest. Hindi ko siya tinuloy at nagpa-delete po ako ng account. Buti na lang meron siyang delete account pero ewan ko lang. Sana nga na-delete. At nung kinlik ko yung delete, dinala niya ako balik dun sa login page na para kunyari, surprise, na-delete nga, charot. Anyway, so guys, hindi ko po siya tinuloy because sa reviews, mga remarks na nasa Google Play Store, pag-filter nyo ng yung mga nagsabi lang ng 1 star, magkakaroon kayo ng idea kung ano ba talagang totoo niyang anyo. This loan app is a scam. Initially advertised as 0% interest rate, so nag-apply siya. I thought the deductions would be minimal and it stated that I would receive 11,000. Ganon din yung sa akin, ano? Pero wag kayong umasa dyan, guys. Kasi yung ito, yung natanggap niya is 1,500 lang. Kasi yung totoo palang na-approve sa kanya is 2,005. Ang laki pong kinaltas. Deceiving siya, paasa siya mga be. So, dapat red flag na yan. So, may isa pa dito na negative 10 star daw yung gusto niyang ibigay because yung proposed loan is different kaysa sa actual na na-receive niya. App helps, but the agents are not good. And then, ito pa yung sa not recommended. O, yung proposal, parang lahat-lahat pala is nagkakaroon ng proposal na 11,000. Pero yung ending nito is iba pala yung na-approve, tapos ang laki palang kinakaltas. So, dapat guys, heads up, red flag na yan. Pero nasa inyo pa rin yan kung gusto nyo ituloy ha. Basta, alam nyo na kung anong meron dito. So guys, bago po mag-loan sa any na loan app, dapat pag-isipan po yan. At kung kayo ay nag-wonder kung meron pa bang mga legit na mga loan apps, meron po. Meron pa po mga matitinong loan app. You can check this playlist or you can check these videos. At kung gusto nyo mag-check muna kung legit ba yung isang loan app o hindi, look for that loan app in my videos. At kung sakali hindi ko pa siya nagawa ng video, please put it in the comment section below. Pa rin reason kung bakit and I really thank you sa mga nag-contribute nito. Gusto ko rin mag-shoutout sa kay Hatcha D6E. Dapat po kasama din dyan si Instant Loan. Grabe din mang-harass mga agents nila. Katulad din sa comment dun sa kabila kanina. Ano pa isa? Carbs Valyador. Huwag kayo sa Instant Loan. Grabe ang harassment sa maniningil. O, diba? Sana masama din sa Instant Loan. Sabi ni Noemi Dayan G42. At finally, itong si Faith Partosa TV 9082, meron po siyang sinabi about instant loan na hindi po positive. So, yung mga ganito guys, dapat siniseryoso po natin to kasi baka it's a blessing in disguise na may mga nagsasabi ng negative. It's a sign na wag na nating ituloy. Pero again, nasa inyo po yan. Kami po ay gabay lamang. Desisyon nyo yan. Pero yung importante is alam nyo kung ano yung pinapasukan nyo. So, I hope meron kayo natutunan sa video na to. I will check with you again on the next vlog. Bye!